Kasi ang usaping utang, civil case yan. No, kaya nga po gumawa ng small claims court para humabilis ang usapin diyan. Kaya lang itong mga abusadong online lending apps na to, hindi tutungtong diyan. May nagtanong sa akin, Sir, good morning. Sir, follower po ako sa TikTok nyo po. Tanong ko lang, sir, kasi alam nila yung pangalan ng kapitan namin at kagawad, sir. Totoo ba ito, sir? Pagpatuloy mo lang tong ginagawa mong pagsasawalang bahala at panluloko sa kumpanya. Nais naming ipaalam sa iyo na nakikipag-ugnayan kami sa opisina ng iyong kagalang-galang na kapitan na si at sa pakikipagtulungan ng kanyang konsihal na si para sa aming reklamo. Kung hindi ka makikipagtulungan ngayon, ipapablatter ka na ng kumpanya sa darating na Lunes para masimulan na ng maaregluhan itong kasong inirereklamo sa iyo. Asahan mong padadalhan ka ng mga opisyal ng barangay ng letter para sa paksa na nakabatay sa barangay settlement na gaganapin ukol sa nasabing perang tinakbo mo sa kumpanya, residential address. Alright. Ibang klase. Alright. Pero maraming salamat po dito sa pinadala niyo pong katanungan sa akin. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan niyo po sana yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright. Ang tanong nyo po, ba't alam nila yung pangalan ng inyong kapitan tsaka yung kagawad? Okay. O bago natin sagutin, maraming salamat po sa inyong pagsunod po sa aking TikTok account. At sana po nakakatulong yung aking mga pinagagawang video. Okay, so balikan nun natin. Bakit nila alam? Okay, yung pangalan ng kagawad tsaka ng kapitan po ninyo? Dahil kay Google. Okay po, kasi iso-search lang naman nila yan sa Google, tawag dito lalabas yun pagka tinype po nila sino barangay captain or current barangay captain, excuse me po, or current kagawad, itong lugar na to, year, anong year, lalabas po yun, nasa ng DILG yan Okay, kasi public ho yan kaya lilitaw at lilitaw po yan, Kaya wag ho kayong magtaka kung bakit ho nila alam yung pangalan po ng inyong kapitan at saka ng inyong kagawad. Maski ho mayor ninyo, pati ho yung inyong mga konsihal, alam ho nila, Kasi i-google lang ho yan, okay? Pero may pinadala ho kasi sa inyong mensahe. Sabi nga na pagpatuloy nyo lang doon yung ginawa ninyo na pagsasawalang bahala at panloloko doon sa kumpanya. Ganito ho, kasi hindi ko naman ho alam kung ano yung nangyari sa inyo. Pero kung susundin ko ho, yung mga nakaraan pa ng mga naging topics natin, well, definitely, ang mga online lending apps po is nangaharas, nangaabuso, nananakot, tsaka namamahiya. So, malamang ho, ganun na nangyari sa inyo, kaya hindi nyo sila pinapansin. Okay. Kumbaga, narindi na kayo sa mga pananakot nila sa pagtawag nila at narindi na rin ho kayo sa mga mensahe. Kaya hindi nyo na rin sila sinasagot. Okay. Ang masama lang ho kasi doon is hindi nyo sinasagot pero hindi nyo rin ho ginagawa ng paraan. Kaya ho nagkaganyan. May mga ganyang klase ng mensahe. Kung ako sa inyo, pag-ipunan nyo po siya tapos tsaka nyo ho bayaran. Hindi nyo ho kasi makukuha yan na na mawala yung mga ganyang pangaharas nila. Yan ho kasi ang nature nila wala naman ho ibang alam yung mga yan. Kasi, kagaya yung lagi ko sinasabi, yung mga yan, hindi marunong maningil. Paano ho gagawin natin? Di ba? Ang alam lang talaga yan, magbasa ho ng script. Pagka nawala nga ho sa script yan, magagalit na lang bigla yan Magagago yan di ba? So, ako ho sa tingin ko hindi niyo naman ho siya hindi naman siya pinapasawalang bahala. It's just that narindi na lang ho kayo dun sa kanilang pananakot,
no? Pangaharas, di ba? So, kagaya ko na lagi ko sinasabi sa inyo, kung ano ho yung sa tingin yung tamang gawin para ho makaiwas kayo sa stress, makaiwas kayo sa anxiety, no? Tsaka sa depression, gawin nyo po. Yun yung ginagawa nyo, hindi nyo pagpapansin sa kanila. Pero, samahan nyo po ng pag-iipon para po mabayaran nyo sila. Kasi hindi ho matatapos yung ganyan. Hindi ho matitigil yung pagpapadala nilang mensahe, email, pagtawag sa inyo. Paulit-ulit lang ho yan. Paano kung matagpuan pa kayo sa Facebook niyan? O di po ba sa mga social media accounts ninyo? Matindi lang ho yun. Mabubuliglig pa po yung mga nanakaw nilang mga contact details sa inyo. Pati ho yung madadamay. O, di ba? O, tapos po, sabi nila, nakikipag-ugnayan na raw nga ho sila doon sa inyong kagalang-galang na kapitan. No? Tapos, in coordination daw po sa konsehal. O, sinabi ho yung pangalan. Google lang ho lang naman nila kasi yan. Malalaan na ho yan. Maski ho ako ngayon, mag-google ho ako. Malalaan ko kung sino yung kapitan ng ganitong lugar, tsaka kagawad. Ganun lang ho kadali yun, no? Tapos, sabi pa, ito na naman sila. No? Pinananakot na naman nila yung blatter. Hindi ho dapat ipanakot ang blatter kasi ang blatter ho, ito ho yung para lang ho, kumbaga, mai-record kung ano ho yung mangyayari. O ano yung nangyari. Hindi naman ho ito, kumbaga, hindi ho ito yung hakbang para kayo madimanda Hindi ho, wag ho kayo matakot sa blatter. No? Ito ho is yung ang blatter ho kasi, ang definition niya, nung ako ko yung nag-google, ito ho kumbaga magiging record siya. No? Para may babalikan kayo kung sakaling may nangyari ho sa inyo or kung sakaling gagamitin, no? Sa hukuman. No? Kalimitan ho ng blatter, pang criminal case ho yan, hindi pang civil case. Kasi ang usaping utang, civil case yan. No, kaya nga po gumawa ng small claims court para humabilis ang usapin diyan. Kaya lang itong mga abusadong online lending apps na to, hindi tutungtong diyan. No, alam niyo kung bakit? Kasi nga sila mapang-abuso, hindi sumusunod sa batas at sa memorandum po. No? Kaya hindi sila tutungtong diyan. Maski nga sa barangay, hindi tutungtong yan Dahil galit na sawang-sawa na yung mga opisyal ng ating mga barangay, na pati sila ginagamit. Nakita niyo ginagamit pati pangalan ng kapitan ninyo, tsaka nung kagawad po ninyo. No? Ano na rin sila, sawan-sawa na sila na, excuse me po, pati sila nadadamay. Di ba? Napakarami trabaho ng kapitan at kagawad. Hindi lang ba, kala nyo, ganyan-ganyan lang, makatambay lang, hindi di ba, pati sila ay dadamay. Di pag nagpunta yung mga yan, pati sila pati sila makakalaboso. No? Kasi sa totoo lang, sa inis na ng mga kapitan, ng mga kagawad, sa mga ginagawang pagdamay, sa paggamit ng kanilang mga pangalan, itong mga online lending apps, ayan, talagang pag nakita sila, dadamputin na lang yan. No, which is dapat nilang gawin. Sa police station nga hindi makatungtong yung mga bugok na online lending apps na yan wala akong utak yung mga yan. Sabihin ko na sa inyo. So, huwag kayo matatakot dun sa sa blatter. No, ang blatter is pagre-record lang po kung ano man po yung nangyari. Tsaka kalimitan ng blatter ginagamit yan sa sa criminal case civil case kung sakasakali yun sa inyo. Po? Di ba, sabi niya nga, aregluhan. Itong kasong inireklamo, hindi pa kaso. No, ang kaso po, sa korte yan. Okay? Mariosip po itong mga to. Tapos, padadalhan ka ng letter para sa paksa na nakabatay sa barangay settlement. Paano magkakaroon ng barangay settlement? Kumpanya sila. Napakaliwanag po dun sa circular na inilabas po ng Supreme Court na pagka juridical entity or organisasyon, hindi na yan papansinin pa ng barangay na hindi na dapat dumadaan sa barangay yan. Dumiretso na sila sa small claims court. Ganun lang kadali yun. Kasi nga walang alam sa mga batas yung mga yan, puro pananakot lang Nakita nyo,
Simulan-simula ho nung letter, yung mensahe na pinadala sa inyo, oh, pananakot agad eh. Kaya kita nyo ha, pagpatuloy mo lang tong ginagawa mong pagsasawalang bahala, o nakita nyo, yung paninimula pa lang po nung mensahe, o kitang-kita nyo na kagad, na ang kanyang layunin is takutin kayo. Diba? Iharas kayo. Eh, doon pa lang ho eh. O nakita nyo? Sus Mario Joseph. Tapos sasabihin pa nila dito sa huli, yung pera daw ho na tinakbo ninyo. Wala ho kayong tinatakbong pera. Hindi nyo pa lang ho nababayaran. Kaya nga ho sabi ko sa inyo, di ba kanina, pag-ipunan nyo po't bayaran. Okay? Ang pwede nyo hong gawin dyan, bayaran nyo po kung ano po yung amount due. Okay? Nakalagay naman ho siguro doon sa apps na sa apps po ninyo, no? Ngayon, kung ayaw niyo bayaran yung amount due, eh sundin niyo po yung kung ano man ang nakasaad doon sa ceiling on interest rate. Na pagka ang utang niyo po is 10,000 pababa at hindi lalagpas po ng 4 months, ang effective interest rate lang po is 15% per month. Sa pangkalahatan po yun, bukod pa po doon yung penalty na 5% per month na nakabase po doon sa amount due. Okay po, yun po ang sundin po ninyo kung yun lang gusto ninyong bayaran. Di po ba? Ang example po niya, let's say, ganito. Nanghiram kayo ng 1,000. Ang binigay lang po sa inyo is, let's say, 500. O, 50% na po yung kinaltas nila eh. Di po ba? O, ang nakalagay po doon is 15%. O, tuusin nyo po. Sobra na sila eh. Sobra na yung siningil nila sa inyo na interest. O, di po ba? Dapat ang babayaran nyo is 1,150. Dapat. Kasi ang 15% ng 1,000 is 150. Tama po ba ako? Gamitan ho natin ng calculator para sigurado. Okay? Pagod na utak ni Ryan. Okay, so 1,000 pesos times 15%. O 150 nga po. So dapat yung babayaran is 1,150. Eh nga lang po, no, binawasan na kayo ng 500 pesos. So ibig sabihin po, ang natitira nyo lang na babayaran is 650. O yung 650 na lang ang bayaran ninyo. Ganun lang ho kadali yun. Di po ba? Huwag niyo kayong magpaka-stress masyado dito sa mga abusadong online lending apps na to kasi may naman na po may naka-in-place po na mga batas. Okay, kagaya ho nung ceiling yung interest rate. Kailangan nila sundin yun eh. Pag 10,000 pababa at hindi lalagpas sa 4 months, ang utang, yun ang dapat sundin. Okay? So sundin niyo ho yun kung yun lang ang gusto niyo bayaran. Wala naman ng problema ron eh. Diba? Batas ho yun eh. Pinag-uutos ho ng BSP yan na inadapt po ng SEC. O, so yun mo, sundin nyo. Yun mo ang bayaran po ninyo. Di po ba? O, ulitin ko ha. 1,000 pesos po. Example to, 1,000 pesos ang inutang nyo. 500 na po ang binawa sa inyo. Tama po. So, 500 lang natanggap nyo. Dapat babayaran nyo is 1,150. Eh, binawasan na nga kayo ng 500. So, ibig sabihin po, ang kailangan nyo pong bayaran is 650 na lamang po. Okay? Kasi yung nakuha niya na yung 50% eh. Di po ba? Oh. Tama ba ako? Ang dali, ulitin natin, ha? Baka ho kasi mali ako eh. Mahirap na magkamali, ha? 15%. Oh, tama po. 650 na lang ang babayaran ninyo. Oh, kasi nga niya eh. Kinuha niya na kagad yung 500 eh. Oh. 150 ho na dagdag. Oh, so ibig sabihin 1,150. Oh, 1,150 minus 500, 650. Oh, yung 650 na lang po ang kulang po ninyo. Oh, yun na lang ang bayaran ninyo, no? Pagka ho yan 10,000 pababa at hindi lalagpas po sa 4 months, ha. Inuulit ko sa inyo, no? Kasi baka mamaya yan yung mas mataas sa 10,000, iba ho ang iba po ang rule nun, no? Pag-usapan po natin sa susunod ho na natin, na video po natin. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong.
And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.